Sabi ni Congressman Tony Tinio ng ACT Teachers Party List, tinanong ang ombudsman na umattend doon sa hearing sa Kamara. Kasalang yung budget ng ombudsman sa 2026. So yung kinatawan ng ombudsman tinanong, ang laki ng budget nyo. Bakit itong pinag-uusapan natin ang daming korupsyon pa rin? Ano bang nagagawa nyo? Mula 2018, binigyan kayo 15 billion. O, anong nangyari? Yun, tama naman. Ang totoo, malaki ang pananagutan dyan ni Samuel Martires ng dating ombudsman. So ang point ko, since at least 2018 ay may 15 billion pesos po na pondo ang ombudsman kontra sa corruption. Ngayon, ang tanong po ng mga kababayan natin sa harap ng napakatinding at napakalaganap at walang kapantay na level ng corruption na nasasaksihan natin sa flood control, no, may 15 billion pesos na pinagkatiwala sa inyo, sabi nyo, para sa anti-corruption. Ang isang tanong lang po ng taong bayan, anyari? Anong ginawa ng ombudsman? Si Congressman Tony Tinio ng ACT Teachers Party List, tinanong yung mga kinatawan ng ombudsman na umattend sa budget hearing para sa 2026 budget nila. Ang sabi ni Congressman Tony Tinio, 15 billion ang budget ninyo mula 2018. Anong ginawa ninyo? Wala man lang kayong natukoy na mga korupsyon tulad nito ngayon, nagdadagsaan, naglalabasan, ang grabing korupsyon. Anong nagawa ninyo sa ombudsman? Humihingi na naman kayo ng malaking budget sa 2026? Ayun, totoo naman yun eh. Tama yung obserbasyon ni Congressman Tony Tinio eh. Pero ang may malaking pananagutan dyan, si dating Ombudsman Samuel Martires. Si dating Ombudsman Samuel Martires, sa halip talaga na maging na-istriktuhan ang ombudsman para mapanagot talaga ang mga tiwali, kontrol ang korupsyon, wala eh, naging maluwag siya eh. Doon pa lang sa salin, sabi niya, hindi kinakailangang ilabas ang mga salin ng mga government officials at employees. O ito na ngayon. Kaya kung ang tanong, anong nangyari sa ombudsman? Simple ang sagot niyan. Bakit wala man lang napanagot na mga malalaking at bakit mas lalong lumaganap ang tiwalian? Sa ilalim yan ng pamumuno ni Samuel Martires bilang dating ombudsman. Yan na yun. Yan ang malinaw dyan. May pananagutan si Samuel Martires dyan. Sa panahon kasi ni Samuel Martires, parang relax ang ombudsman. Kaya naman yung mga politiko at mga tiwali na opisyal ng gobyerno, nakabuelo. Total, ang ombudsman parang hindi stricto ngayon eh. Maluwag sa atin ang ombudsman. Okay yan, si Martires, hindi tayo masyadong ini-strictoan. Yan. Kaya may pananagutan dito sa lahat ng itong nangyayari. May pananagutan si Martires. Kaya dapat imbestigahan din si Martires eh. Total, hindi naman na siya impeachable official kasi retired na siya eh. Tapos na yung termino niya, 7 years. Pero sa loob ng mahabang panahong nanungkulan siya, yan, nakita natin, yung lahat ng mga pinag-uusapan natin ng mga katiwalian, sa kanyang panahon yan nangyari. Under his watch nangyari yan. Na hindi lang naging ang mga korupsyon, kundi naging sobrang garapal, lamak. Yan, nangyari yan under his watch. Kaya may pananagutan siya dyan. Kaya tama rin yung tanong ni Congressman Tony Tinio, kayo sa ombudsman, mula 2018, si Martires ang ombudsman yan mula 2018, 15 billion ang binigay sa inyo. Saan nyo ginamit? Sa pag-imbestiga man lamang ba kayo? Kahuli man lamang ba kayo ng mga malalaking isda? Parang wala. Na-embolden, yun ang tamang term. Masyadong naging garapal ang mga korap dahil sa tingin nila ang ombudsman naman hindi ganun ka-istrikto. Parang kakampi pa nga nila yung ombudsman ang lumalabas eh. Yan ang nangyari sa ilalim ni Martires. Kaya may pananagutan si Martires sa lahat ng nangyaring ito. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito eh? Kaya yung mga pagyayabang noon ni Martires, ngayon, dapat nabalikan ang kanyang mga ginawa. Yung kanyang mga ipinasang mga order ng ombudsman, yun, nakapagpahina ng ngipin ng ombudsman. At kahit yung mga tiwali, mga korap na official, sa halip na matakot sa ombudsman, wala. Parang naging kakampi pa nila. Yun ang naging resulta ng mga ginawa ni Martires. Kaya kahit binigyan ng napakalaking budget,
Sabi nga ni Congressman Tony Tinio, 15 billion from 2018, and yet walang nangyari. Nangyari? Yun ang tanong ni Congressman Tony Tinio. Ang sagot nung nagdidepensa ng budget ng ombudsman, mayroon naman mga investigasyon na ginawa, pero sikreto lang daw, hindi pinapalabas. O sige nga, kung mayroong inimbestigahan at napanagot, o sino, pangalanan nyo nga. Ha? Pangalanan nyo nga, mayroon bang napanagot ang ombudsman? Malamang wala. Ha? Yan. Kaya dapat ngayon, pagpapalit ng ombudsman, dapat ang ilagay dyan na ombudsman, yung talagang karapat-dapat na may tapang, may ngipin. Yun ang kailangan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.